Kasama po sa accomplishment na ito ay aming strong collaboration with the DND and the AEP, the DILG and the PNP. And also OPAP is working under Secretary Lorenzana and Secretary Anyo pertaining our Security and Justice Peace and Cluster Council, and with other development agencies. Next slide, please. Sa inyong pag-upo, Mr. President, inyo pong idineklara na ang inyong administrasyon ay nangangakong ipatupad ang lahat ng signed peace agreements in step with constitutional and legal reforms. Ang presentation po namin ngayon ay aming pagtupad sa inyong guidance and inyong directive. Next slide, please. Kasunod sa direktibang ito, tayo ay bumuo ng 6-point peace and development agenda na kumakatawan sa mga major peace and development programs na simula noong 2016 ay ating ipinatupad. Ito ay ang Program 1, yung GPH MILF Peace Process. Program 2, GPH MILF 1996 Final Peace Agreement. Program 3, Whole of Nation Approach or EO70 NTF-LCAP, Localized Peace Engagement. Program 4, Closure Agreements of the RPA-ABB, Kapatiran, and also the CPLA, the Cordillera People's Liberation Army. Number 5, Social Healing and Peace Building. And number 6, Pamana and Other Socio-Economic Intervention. Next slide, please. Ang unang peace agenda, yung peace process sa MILF. Isa sa priority agenda ng administrasyon ang makabuluhang pagpapatupad ng Comprehensive Agreement sa Bangsamoro or CAB. Isinulong ng inyong administrasyon ang pagratipika ng Bangsamoro Organic Law na nagbigay ng daan sa pagpatupad ng BARM at ng Bangsamoro Transition Authority. Tinupad niyo po ang pagpapalawig sa transition period na Bangsamoro na mahalaga sa implementasyon po ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Next slide, please. Sa ilalim naman ng normalization track ay tuloy-tuloy ang pagbabagong buhay ng ating mga rebelde. Naging matagumpay ang decommissioning ng mahigit na 12,000 MILF combatants noong 2019 at kasalukuyang pang isinasagawa ang third phase na decommissioning ng peace process ang pag-decommission naman ng additional 14,000 MILF combatants. Kung makita niyo po sir yung lahat ng mga ating mga previous slide please. Yung ating mga weapons, ito po yung nakita niyo po na mga RPG, mga more or less 600 po yan. Katumbas po yan isang tangke, kung baga sa ano po natin. So kung makikita po natin talaga ang malalaki na armas, mga machine gun at saka yung mortars ay naibaba po natin noong 2019 ng unang bugso ng decommissioning. Next slide please. Kasabay nito ay iba pang programa ng normalization tulad ng pagtatag ng Joint Peace and Security Teams na binubuo ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, PNP at MILF na dating magkatunggali, ngayon ay natutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng Bangsamoro. Sa pag-activate ng National Task Force, next slide please, for the disbandment of PAGs sa pamumuno ni Secretary Anyo, ay patuloy din ang pagpagtulungan ng pamahalang nasyonal at mga LGUs ng BARM upang makontrol ang pagdami ng mga illegal na armas at ang pagbuwag ng mga pribadong armadong grupo. 16 na grupo na ang nabuwag sa BARM at Region 12 at meron po tayong nakuha na more or less 85 firearms at 90 members. Next slide please. At bilang sa pagsuporta ng pamahalaan sa tuloy-tuloy na pagbabagong buhay ng decommissioned combatants, ay pinagkalooban sila ng transitional cash assistance na nakakahalaga na mahigit na 1.2 billion pesos at mga social assistance packages at social services na nakakahalaga na mahigit na 2.5 billion pesos. Next slide please. Samantala habang binubuo ang Camp Transformation Plan kasama ng mga MILF Best Commanders at community leaders ay nagpapatupad ng iba't ibang proyekto sa mga pilot MILF camps. As shown. Next slide please. Malinaw na patunay ng tagumpay ng prosesong pagkapayapaan
ang transformation ng dating rebelde at kanilang mga komunidad. Sa larawang ito, nakikita ang ilan sa mga MILF commanders na ngayon ay nagsisilbi na bilang members ng BTA at nakikilahok sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran ng Bangsamoro. So kung makita natin po si Commander Bravo, hindi po ito lumalakad na maraming armas at 100 po ang kanyang escort. Ngayon po ay nakachaleko na lang po at kasama po ng BTA. Actually, sir, kung makita natin si Bravo, noon dati, sir, hindi sila nakikita ng governor del Norte, si Ma'am Imelda. Kung makita niyo po noon dati. Ngayon po, magkaibigan na po ulit sila dahil magkamag-anak pala sila ng kanyang mga magulang, magkakamag-anak po. Dahil din sa tagumpay sa prosesong pagkapayapaan, nahihikayat ang mga ibang grupo na katulad ng BIFF, Maute Group at ASG na sumuko at talikuran ang karahasan. So yung panglahat-lahat po na ginagawa ng AP, PNP at saka OPAC ay pagka magkaroon po ng mga tinatawag nating mass surrenders. Isa rin sa pinakamalaking tagumpay na nakamit sa ilalim ng prosesong pangkapayapaan ay ang muling pagkuha ng tiwala at pakipagtulungan ng Moro National Liberation Front upang ganap ng maisakatuparan ang mga napagkasunduan sa 1996 Final Peace Agreement. Nagtatagpo tayo ng dalawang magkahiwalay na GPH-MNLF Peace Coordinating Committees para sa mga grupo na nasa ilalim ng Chairman Nur Miswari at Muslim Ensema. Ang mga committees na ito ang siyang paplano ng implementasyon ng mga natitirang kasunduan sa ilalim ng Final Peace Agreement sa tulong po ng OIC. Next slide, please. Bilang tugon sa mga gaps sa implementasyon ng 1996 Final Peace Agreement, kasalukuyang binubuo ng Transformation Program para sa MNLF, magsasagawa ng validation at saka verification at profiling ng MNLF combatants at ang pagtatag ng security mechanism para sa security component ng MNLF Transformation Program. Dahil sa nabuong partnership sa MNLF, nakipagtulungan ng grupo ni MNLF Chairman Nur Miswari upang magbigay-daan sa ibang mga leaders ng Abu Sayyaf na pumunta na po sa ating matahimik na pamumuhay. Ito ay patunay na pagsisikap ng gobyerno at ng MNLF na makamit ang kapayapaan na matagal nang mailap sa Sulu. Tumutulong po ang ating MNLF sa Sulu, Mr. President, na doon po na-release din po yung mag-asawang Horn, British nationals, dahil sa negotiation po ni Chairman Nur Miswari. Next slide, please. Bilang pagsuporta sa NTF-ELCAP, puspusan ang ating pagsagawa ng mga localized peace engagement kasama ng DILG sa aming co-chair sa LPE cluster. So, magitan ng community consultation at local peace dialogues ng mga dating miyembro ng Communist Terrorist Group. Sa pagtutulungan ng OPAP at Davao del Norte Provincial Government, ay naitayo ang isang peace village sa Talaingod, Davao del Norte para sa 125 na indigenous people families mula sa Haran ang naging biktima ng karahasan dulot ng mga terorista. Next slide, please. Bilang court sa Region 3, ating tinutugunan ang communist insurgencies pamamagitan ng whole of nation approach. Sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, ay nabuwag po natin ang dalawang larangan ng guerrilla doon po sa Central Luzon at idineklara persona non grata ng lahat ng LGUs Central Luzon ang mga communist terrorist group. Samantalang ang mga supporters ng mga grupong Grabiela, Kadamay, Farmers Group ay tumalikod na rin po sa communist terrorist group. Patuloy naman ang ating suporta upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa recruitment, pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga former rebels at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang matugunan ang kanilang pangangailangan. On Program 4 sa RPA-ABB Peace Process, ito po yung Alex Bongkayo Brigade. Matapos ang 19 na taon mula mapirmahan ang 2000 Memorandum of Agreement, nilagdaan sa ilalim ng Duterte Administration ang Clarificatory Implementing Document o CID sa pagitan ng National Government
at Revolusyonarong Partidong Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkayo Brigade. Sir, ito po, matatandaan niyo po na ito po yung nakausap niyo po na babae na asawa po ni Mr. Tabara, na sila po ay humihingi ng katuparan po sa 19 years na ano po natin. At yun po, nakita natin mula nung nag-usap po kayo, nagkaroon na po tayo ng mga proseso na para po sa kanila. Sa pamagitan ng 3-year normalization program para sa RPA na ngayon ay tinatawag ng kapatiran, ang mga 727 miyembro ay nagdaan sa decommissioning process. Sa ilalim ng programa, sila ay nabigyan ng tulong na pangkabuhayan, health insurance at iba-ibang mga pagsasanay. Karamihan na rin po dito sa kanila ay enlisted na po sa AAP at iba po ay kasapi na po sa CAPGU at the same time mga iba po nasa forest guards na po. Mahal na Pangulo, katulad ng ginawa para sa kapatiran, tayo ay nagpatupad din ng isang 5-year normalization program para sa mga miyembro ng Cordillera Budong Administration, Cordillera People's Liberation Army, or CBA-CPLA. Kasama dito ang pagdekomisyon ng 1,558 members ng CPLA at ang pagsira ng 339 na mga baril na naisurrender. Layunin ng programang ito na pataasin ang antas ng kabuhayan ng mga miyembro ng CBA-CPLA sa pamagitan ng pagkakaloob ng social protection packages, trabaho at kabuhayan. Nagsagawa rin ng mga programa para sa kababaihan at kabataang miyembro ng CPLA at patuloy sa pagsulong ng tunay na autonomiya ng Cordillera. Meron din po na 15 officers, 670 enlisted personnel, and CAPGUs na na-endorse po sa AAP at naka-integrate na po sa ating armed forces. At meron po tayong 508 members na employed sa Bantay Gubat, doon po sa DNR. Next slide, please. On Program 5, on SHAPE program, Mr. President, layunin naman na Social Healing and Peace Building o SHAPE program ng OPAP ang pagtaguyod ng kultura ng kapayapaan, sugpuin ang violent extremism at pagsuporta sa rehabilitasyon ng Marawi. Nakatuon ang SHAPE sa mga vulnerable groups katulad ng kababaihan, kabataan, at indigenous people sa pamagitan ng pag-mainstream sa National Action Plan on Women, Peace and Security, pagbuo ng National Action Plan on Youth, Peace and Security, at pagsagawa ng peace building project na ayon sa Human Fraternity Document na nilagdaan ng Santo Papa at ang Grand Imam of Al-Azhar, Al-Hamed Al-Tayyib ng Cairo. At pamamagitan naman ng pamana program na pagkalooban natin at ibang-ibang socio-economic services, nagpakakahalaga na mahigit na 55.1 billion sa komunidad na apekto ng armadong kaguluhan, katulad ng Farm and to Market Road, Water System, and livelihood projects. So ito po, makita niyo po, sir, si Ma'am Angel, yung kasama ko po ng isang road project sa Agusan del Norte. Sa kabuuan, mahigit na 2,004 na raang community-driven development projects at 1,300 sustainable livelihood projects ang naipatubad ng pamanag program. Next slide, please. Kasama dito ang mga proyekto na katulad ng farm-to-market roads, agricultural infrastructure, water projects, livelihood assistance, at iba pa. Mr. President, sa tulong ng pamana ay nakapagbigay tayo ng ginhawa sa karagdagang oportunidad sa mga residente ng beneficiary communities. Isa po dito po yung ating tinatawag na ating 156 road project, which is 144 completed with 287 kilometers already completed, including 12 bridges with 257 meters wide and long. Next slide. Nakikisa ang OPAP sa pagtataguyod ng isang pamunuang maasahan at may pananagutan, mga prinsipyong isinulong ng Administrasyon Duterte. Mr. President, nagsagawa tayo ng masusing investigasyon sa OPAP at siniguro ang agarang aksyon laban sa ating mga opisyal at empleyadong nasangkot sa mga lumalyang gawain.